Okay guys, so I'm out na from the cafe and ito yung Amam Dakota, dyan ako galing kanina. And if I were to rate my afternoon coffee, siguro 90 out of 100, 9 out of 10. Ang ganda na experience, lalang. Kasi ang ganda nung pinag-upuan ko dun sa likod. Nakapag-review tayo, hindi kasi siya pansinin ng mga tao. So, I was able to set up my tripod. Tapos nakapag-review tayo ng food na maayos. Agawan kasi dun sa chairs sa harap nila. Pero, ayun lang. 9 out of 10 kasi yung coffee, ang gusto ko kasi talaga, cappuccino talaga. Yun ang first in line coffee ko palagi. First choice of coffee. Cafe latte lang and mga milk tea. And ano pa ba? Royal tea, brewed tea, yung mga nandun. Yung cafe latte kasi, well, latte, milky, ganyan. Mas more on milk than caffeine. So, ayun. Pero masarap pa rin naman. It's just that I prefer cappuccino. So, ayun guys. Pero yung breads, wow, ang sarap ng bread. Sarap guys, walang tapon. Naubos ko lahat yung bread. Now, at this point, siguro balik tayo sa Harakado kasi hindi pa natin napapasok yon. Tapos, from Harakado, we can walk to yung pinakadulo ng Cat Street papasok. So, yun ang plan of actions natin ngayon. Pero, before that, let's enter Harakado, let's enter Omokado. Tapos, yung Lafore, baka wag na lang. So, yun. Let's go, guys. Hello, may mga for wedding. Mirror. Siguro gumagawa sila ng mga gowns for wedding. Pero paglabas ko, alam nyo, wala nang araw. Mas relax na, mas chill na actually. Yung panahon, sarap na maglakad dito guys. Punta kayo dito guys sa mga hapon. Kasi mas ma-appreciate nyo dito. Since may tendency tayo makawala ng gamit, gusto ko lang mag-attendance check sa aking mga gamit. Kung nandito sila, cellphone nandito. Kasi ilang beses tayo na wala ng mga things, cellphone, wallet, dito. Ating coin purse nandito, IC card and hotel card nandito. Okay. Camera, and then ang ating power bank nandito. Yung jacket nandito. Most importantly, yung passport. Kasi ang laking problema niyan pag nawalan tayo ng passport. Okay. I think okay naman lahat. Let's go na. So yun guys, tuto na ako ng jacket. Oo, para nasikip kasi sa bag guys. Nung pinagkasya ko yung jacket. So, yung bag ko ngayon ay sobrang lumobo. So at this point, magsuot na tayo ng jacket kasi malamig na talaga. Easy walking naman na from here on. So, we can wear our jacket. Tsaka kasi yung mga tao dito sa Harajuku, they have this certain standard in terms of fashion. Ito kasi parang fashion capital yata ng Tokyo, Harajuku. Lalo na mamaya sa Cat Street, medyo particular yung mga tao sa fashion. Ayan, kita niyo guys yung nasa likod ko. Ganda ng fashion nila, diba? So ayan, we're ready. Nag-deflate na rin ang ating bag. Kasi nalisa natin tong bulky na denim na sweater natin from Adidas. Ito rin yung suot ko sa mga Fuji. So ayun guys. Buti na lang nakapag laundry tayo yesterday. Nagpa-fit check tuloy ako. And then yung bag na bigay ni Kuya from Alpaca. Comes handy kasi dito mo nalalagay lahat ng card mo, ng phone mo, pwede rin dyan. Kasi di ba pag sa bulsa, parang sometimes ang hassle niya pag nasa bulsa. So dyan na lang. Card, phone, tapos pwede rin mga stuff mo like sunscreen or what. So yun guys. Let's go. Alam, may cup doon. Hindi ako nagkalat dyan. Wait lang. Okay, may sabi, Dalonghi here. Alam nyo, galing tayo dito kanina, pero hindi ko alam kung saan tayo nag-enter. Pero basically, babalik tayo na Harakado. Parang dumiretso tayo. Dito tayo galing kasi ito yung nilakad natin. Pag ganun dun sa cafe. Pero saan tayo nag-enter? Dito na nga lang. So, if you're going to ask me bakit ako babalik sa Harakado, kasi sinadya lang talaga natin tong place na to for coffee. And yung last meal natin kasi kanina is yung sa takoyaki pa sa Takeshita Street.
We haven't had any meals pa, so ayun, kailangan ko na rin ng caffeine in my system to get going. Pero na-appreciate ko talaga yung paghupa ng araw, tama ba? Ngayon, kasi ang lamig na. Pangarap ko rin magpakulot ng yung sa Japanese. Ang ganda kasi ng kulot nila dito, yung parang frizzy, yung ganun, parang dry yung effect. Ganun yung kulot nila dito eh. So ayun, siguro down the line, pag nagka-budget tayo, let's pursue that. Ayan, tama nga yung dinaanan natin. So ayun, pabalik tayo na Harakado para tingnan natin yung mga makikita pa doon na dinaanan lang natin kanina. We have the whole afternoon naman, so there's no problem. Grabe, na-appreciate ko talagang Harajuku. My heart is very happy. My heart is so happy to be back here. Siguro before we go, mag-alat pa tayo ng one more day dito sa Harajuku. Just to stroll around, di ba? Ang friendly na ng panahon, guys. Tingnan nyo. Ganyan na siya, oh. Yan. Look. Ang hirap rin kasi yung tapat na tapat ka sa araw. Ang sakit sa balat. Ang sakit sa balat. Louis Vuitton. Ganda dito. Minsan na nakakahiya na pumapasok sa loob ng establishment, so hindi ka naman bibili. Pero alam mo yung gusto mo lang magtingin-tingin, ay ganun talaga. Doon lang din, nag-jacket na tayo kasi malamig na. Nag-drop down na ang temperature. Siguro mamayang gabi dito ang lamig pa lalo. Ito yung nadaanan ko kayo ng perfume going din sa cafe. Yung ang naamoy ko dito kasi itong King Folk, Lin Blanc. Mabango, medyo mabango siya. So yun guys, enjoy the view. May Rimowa din dito. Tapos yun pa yung mga may Grand Seiko din. Alam, meron ditong Japanese Nursing Association. May Fendi, may Dior. Guys, ang ganda ng niya, oversized jacket niya. Oh, saka yung kanyang pants. Actually, parang pa nga to eh. Mas compared sa Ginza, parang for me parang mas luxury shopping pa nga dito eh. Compared sa Ginza. Tingnan mo yung house ng Ralph Lauren doon from across the street. Ayan oh. So yun guys, we are currently here. And as you can see dun sa blue na sign, if you go to the left, Shibuya, and then towards the right will lead you to Shinjuku. So, pero sa JR Yamanote Line naman kasi, magkakatabi lang talaga sila. And yung JR Yamanote Line, paikot-ikot lang. So, ayun. Kaya makes sense na yung Harajuku is somewhere in the center of Shinjuku and Shibuya. Kala ko nga dati Maison Margiela, perfume lang. Yung pala merong mga damit, may bag. Ito na yung Cat Street. Ito na yung entrance ng Cat Street. Wait lang I have to check my facts. Balikan ko kayo, mag-Google Maps lang ako. Pero I'm fairly positive na yan na yun. Wait lang guys. So ayun guys, tama nga. Ito na yung start ng Cat Street. So, mahabang street yan. Paloob. Tapos maraming brands or stores na nandito, from thrift stores, from luxury brands. Marami to dito guys. Parang rin siya, easy walking, easy afternoon stroll, ganun yung vibe niya. Parang no rush, ganyan. If yun yung gusto nyong vibe ng shopping nyo, go to Cat Street. So, pero later pa tayo dyan. Let's go to Harakado muna, which is parang in less than a minute walk, nandun na tayo. So, yun guys, I will update you again. Guys, may humahatak sa akin. Ayan 50% off sa Anchor. Harajuku may Anchor store. So, pasok tayo sa Anchor store, which is ito.
Okay guys, so lumabas ako kasi nagtanong-tanong ako ng price nila, and I figured mas mura pa rin sa Philippines even with yung mga discount nila. Like for example, itong cable na ginagamit ko ngayon, parang 200 plus lang kasi ito sa Philippines. Ngayon, dito, pag kinompute nyo, even with yung 10% discount nila, mas mura pa rin sa Philippines. Parang lumalabas dito na 400 plus. Tapos yung binili natin na yung Anker na charging port na mayroong USB tapos 3 Type-C na port, mas mura pa rin sa Philippines. Tapos yung kanilang power bank na meron din tayo, mas mura pa rin sa Philippines. So ayun lang, just an update. So good to know yun, no, kasi na meron pa rin mga items sa Philippines na mas mura mong mabibili compared dito sa Japan. Kasi 'di ba, dito sa Japan it's known na kunyari bibili ka ng sapatos, mas mura dito. Pero yung mga items such as that, pero napansin ko na yun dati pa eh. Yung nung hinahanap ko yung charging port na yun, yung Anker Z, I forgot yung model, mas mura pa rin talaga sa Philippines. So doon ko siya binili sa Shopee. Kung gusto niyo rin yun, I can provide the link sa description box. Pero at the moment, we have arrived sa Harakado. Ito na tayo ulit, dito tayo galing kanina. Tapos guys, dun pala sa Omakado, ito, yung may famous na mirror escalator. Puntahan rin natin yan later. Pero just on top of mind, merong Tommy Hilfiger sa tabi. Ayan guys, oh. Tapos dun pala merong ABC Mart Grand Stage. So nice. So ayun guys, wala pala akong mic kasi na malalobat na siya. Malalobat na rin tong aking camera. So ito muna yung sinarge natin. Sayang yung anchor kasi gusto ko na sanang dagdagan tong cable natin kasi mas mahal eh. Parang no point na bibili mo siya dito na mas mahal. Yung pinapagbilan natin kasi sa Shopee, official store na rin naman yun. So, that's a credible seller. So, doon na lang tayo bumili pag uwi. Grabe guys, ang friendly na talaga ng panahon. Sorry pa ulit-ulit, pero I really appreciate itong ganitong panahon. Tingnan mo, ang ganda ng clouds. Parang yung bumubukas sa yung langit, parang ganon. Oh, ang ganda. Ito yung mga gustong-gusto kong panahon guys, yung mga overcast pero hindi naman uulan. Nagtago na si sunlight. Okay, so pasok tayo ng Harakado. Sana guys na narinig niyo pa ako kasi wala akong mic. So charge ko pagka fully bat na nitong camera, so charge ko na rin yung mic. So, ayun guys, try natin pumasok umakit sa taas. Okay guys, so labas na tayo. Hindi na ako nakapag-video masyado sa loob kasi wala lang, nagtingin-tingin lang din. Yung mga brands sa loob, parang may mga local brands. Actually, mostly local brands except in Joe Malone. Tapos, merong mga accessories, may mga bags, may mga damit, ganun yung mga items niya sa loob. Tapos, hindi na ako nagpunta doon sa may garden sa taas kasi ang init sa loob. So, ngayon, punta tayo sa Tokyo Plaza, which is ito. Yan. Let's just see kung anong meron sa loob. Pero magdadalawang tawid pala tayo. So, okay. Sige. Go naman na. So, let's go na. Guys, may Tommy Hilfiger. Let's cross the street, guys! Ito na yung famous parang glass escalator. Wait lang. Ay, saan? Hindi ba nakikita? Ito guys, yan o.
Yan. Yan siya. Tapos, to my right, Tommy Hilfiger. To my left, I don't know. Para siyang, basta yan. Akit pa tayo. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Ayan, guys. Yung famous glass escalator, mirror escalator. Pero ganito sa loob. Boom. Ano to? Puro sarado yung mga ano, walang... Puro ganyan. Tingnan lang natin guys kung ano meron sa loob. Parang no, parang lumabas na tayo. Ano ba meron dito? May gashapon doon, tapos merong cosmetics here. Otherwise, ba't puro ganito? Ano yan? Okay. So, nasa taas yung cafe, fashion, music, flower, green, art, community, market nila. So, okay. Gets ko na. So, ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Ganyan yan siya. Sa loob. See? Cool lang fashion ni kuya. Ngayon, may mga sale doon guys. Tingnan natin, baka mabudol tayo. Tapos here, may mga sunnies. Guys, may mga overshirt, denim overshirt. May cafe here. Tapos, ayun guys, so sale max 50% off. So, let's see. Baka may wala. Ay, ito mga pants. Ang ganda nito. 50% off guys, so 51,700, Diyos ko po. Pero ang ganda niya. 50% wool, kaya naman pala mahal. 54% wool, 25% flax, 21% cotton, tapos yung fabric niya. Kaya pala mahal. Ito kulduroy. Tapos, pakita ko sa inyo. So yan mga shirts. Tapos, mga pang female, women. Tapos, ito more. Alam nyo, lumabas na tayo. Mahal. Parang no. Labas na tayo. Baka makasira pa tayo dito. Pero ayan siya guys. Hindi ko lang gets yung concept niya sa other floors beside yung nasa taas. Kasi parang puro ganyan siya Siguro mag-open pa lang. Puro ganyan siya. White walls. Yan, ganyan. White walls. Puro ganyan yung white walls. Siguro mag-open pa lang yung mga other stores dito. So, medyo pa siya, bare yung mall na to. Compared dun sa Harakado. Pero alam ko wait lang. Tama ba? Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, mas bago kasi yung Harakado kaysa dito sa Omokado. Pero yun siya tingnan nyo guys. Puro ganyan white walls. Yan, merong brand. Tapos dito white walls na naman. So ganun yung niya, yung vibe niya at the moment. So ayan puro walls, white walls. Pero good na rin na pumasok tayo sa loob kasi we have not actually been here. First time ko rin pumasok dito sa loob. Pero yun, good na din na napasok natin siya. Yan, palabas na tayo. Huwag na tayo pumasok sa Tommy, mahal dyan. Maganda dyan kaso mahal. Tapos, ito na siya. And guys, dyan tayo galing kanina sa Harakado. Ayun yung mga tao sa taas. If you can see them. Yan, pinagtatambayan kasi yan. Tapos, over to my right is La Foret. Ayan. Yan, ganyan siya. So, siguro punta na tayo ngayon sa Cat Street. Ayan, tamang-tama. Kasyuda! Punta na tayo sa Cat Street kasi, baka magdilim na rin anytime soon. Sayang naman kung hindi natin mapuntahan. So, let's start na. Kasi mahaba-habang walk din yung Cat Street And baka mas marami ng tao doon ngayon. Let's go, guys! Doon din sa other side, ang dami na rin brand Longchamp, Charles and Keith. To name some. Hindi pa nga tayo nakapunta doon. Grabe ang market ng Japan sa shopping. Tapos pa lang to Harajuku, meron pa sa Ginza. Tingnan nyo guys yung view dito. Ganda
Yung parang ano, pag nakita mo, gusto mo nang lakarin pa. Gulat ako. Yung parang ano, nawala tuloy ako. Nagulat kasi ako eh. Anyway, yung parang pag nakita nyo, gusto niya nang pasukin ka agad sa loob. Wait lang. Saan ba tayo? Wait. Wait lang. Kala ko lang kasi lumampas tayo sa ano, dun sa entrance ng Cat Street. Pero hindi, nandito pa pala siya. Ito. So ayun guys, pag nakita nyo yung Maison Margiela here, ito, ayan, yan ang Cat Street. Okay, ayan na siya. Let's go! Ayan, may mga upuan. Mag-rest muna naman tayo. Diyos ko. Pahinga muna tayo guys dito. Pero, nakita ko na yung ano. Guys, eto na yung ano. Eto guys, yung flagship store ng Diptyque here sa Tokyo. Eto, yung nasa Cat Street. Ang laki niya, Sana pwede camera sa loob. Di ko sure. Pero since kasi ano to, flagship store, yung mga empty bottles nyo ng Diptyque, you can have it refilled in here. I'm not sure kung magkano. Tatanong ko later, pero yun, pwedeng magpa-refill dyan. So, Diptyque, oh my God. You know, mag-rest muna tayo guys, kasi masakit na rin yung paa ko talaga. Buti na lang, may chairs dito pagbaba ko nung walk kanina. Ayan. Yan, dito muna tayo. Dito sa pagbaba nitong katabi ng Maison Margiela. And then, maglalakad na rin tayo. Medyo mahaba tong catwalk na to. Cat Street ang tawag sa kanya. I don't know why kung bakit Cat Street. Pero, ayun. Cat Street ang tawag sa kanya. Medyo mahaba ang lakaran dito. Pero you won't notice yung lakad. Hindi nyo mapapansin yung pagod kasi, wait lang, laki na speaker niya sa bike. Wait, hindi nyo mapapansin yung lakad or yung walk here kasi malilibang talaga kayo dito. Mamaya naman makikita nyo. And I will try but to allot another day here dito sa Cat Street. So, ayun guys. Hindi ko sure kung na-mention ko na previously pero etong Cat Street, isa pa talaga ito sa mga pinupuntahan when it comes to shopping here in Tokyo. So apart from Ginza, etong Cat Street specifically and yung etong buong Omotesando, isa to sa mga pinupuntahan guys ng mga nag-shopping. Grabe yung mga naglalakad dito, halos lahat sila may mga dalang paper bags, ganyan. Nag-shopping sila. And parang pag nandito ko, ramdam mo talaga yung yung tindi ng fashion sense ng tao dito guys. Kanina lang sa Takeshita Street sa Harajuku, iba na talaga yung fashion sense nila. Pero dito, grabe, ang tremendous ng fashion sense. Gaganda nila manamit. Tapos dito ang dami rin tourists kasi syempre gusto nilang mamili, ganyan. Tapos marami rin mga flagship stores dito. Ayan. Wala lang guys, mema lang kasi nagpapahinga lang din ako kasi ang dami na nating nilakad today. Buti na lang nakapagkape na rin tayo kanina and nakakain ng bread. Pero ayan, upon resting, ang unang-una kong gustong i-visit itong Diptyque na nandito sa sa harap ko lang. Itong Maison Margiela, meron din akong gusto perfume dito Lazy Sunday ba yun? O By the Fireplace, basta sa parang ganon. Pero kasi mahal dito sa Maison Margiela Rest lang ako, tapos I will update you again. Guys, one more thing pa pala. While I'm resting here, gusto ko lang bigyan kayo ng update. And as of 5:45 today, March 16, meron na tayong 21 subscribers, guys. Oh my God, I cannot believe it. Kasi kailan lang ba natin in-upload yung pilot episode natin? 1 day ago? Well, according dito sa YouTube, 1 day ago. Yung pilot episode natin, meron ng 422 views, 16 likes, tapos meron 3 comment. Natutuwa ako guys, tapos 21 subscribers. Grabe! Thank you guys sa solid na 21 subscribers na to. This means a lot to me. Wala lang sa inyo to, I'm sure. Pero sobrang laking bagay nito para sa akin. Na nag-subscribe kayo.
Oh my God. So, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you, 21 subscribers. Hindi ko kayo maiisa-isa and unfortunately because merong certain number ng subscribers in order for me to be able to see the list. Pero as of now, I'm not able to do so. Pero sa 21 subscribers, thank you. Thank you very much guys kasi this is only the start of our journey and um, I don't know what to say anymore, pero guys, thank you so much. And sa 422 na nag-view ng ating pilot episodes, sa 16 likers natin, thank you guys. Thank you. I hope na patuloy nyo pang nabubulol pa, di ba? Patuloy nyo pang suportahan ang aking channel because I'm very new to this career. Hindi. I'm very new to vlogging na lang. And gusto ko magpatuloy, as mentioned nung nag-Shibuya tayo, gusto ko magpatuloy sa journey na ito, pagiging vlogger. So, ayun guys, thank you. Mahaba-haba pa rin ang ating lalakbayin sa pagva-vlog. Siguro marami pa rin tayong places na mapupuntahan, ilang steps na lalakarin. Pero dito sa 21 subscribers, solid subscribers, and 16 likers, thank you very much ulit. So yun lang guys, napacheck lang kasi ako ng YouTube channel as I am resting right now. So ayun, and I'm just really full of appreciation. I'm full of gratitude sa support nyo. So thank you guys. Sabi ko sana till next time. Pero hindi pa tayo nag-outro. Mamaya na lang guys. Pero I'm sure later on sa outro ko magpapasalamat ulit ako. Pero take this as a pre-thank you. May ganun ba? Basta ganun kung meron mong ganun. Thank you ulit. So ayun guys. Thank you. Happy ko lang guys. Thank you. So ayun guys, medyo napasarap yung upo ko doon kanina. Actually gabi na nga oh, tingnan nyo. Pero ngayon ko palang papasukin yung Diptyque store dito sa may Cat Street. So let's go! Yung flagship store ng Diptyque. Let's go guys! Hey guys, so ayun, I'm currently inside Diptyque flagship store here sa Cat Street. And I just want to show you my favorite scent here sa Diptyque, and it's Urose. Sobrang bango nito. It's unisex actually. Nice ng amoy nito, very mild. Tapos long-lasting din to guys. Urose. This has EDT version but this black one is EDP. So ayun guys. Bango nito, grabe. Ito naman yung Urose na EDT version, yung white. Meron pa silang parang, I forgot the name, pero wait, hanapin ko muna siya. Hanapin ko muna yung scent, and then I will let you know. Wait lang. Guys, update lang din. Ang Orpheon, meron na rin EDT or Eau de Toilette version, which was released February 2026. Which is this one. I just smelled it. Sobrang nice nito. Mas milder kaysa sa EDP perfume. Pero ang bango nito guys. Try to smell this. Bango Orpheon EDT. Yung price niya is 25,960 for the EDT version. So that's I think 100 ml as well. Yun. So yun guys. And then I'm just looking for something then yung wait lang. Hindi ko kasi matandaan yung scent profile. And then guys, meron perfume. I'm not sure kung meron na sa Philippines. Kasi ngayon ko lang siya na-encounter. It's Oyedo. Ang bango nito, very citrusy. Yung amoy para siyang rind ng lime, rind ng orange, rind ng lemon na pinagsama-sama. Ganun yung amoy. Pero very pleasant sa amoy. Ayun guys, ang bango niya. Ang bango niya guys talaga. Very pleasant sa pang-amoy. Parang ang bango. Parang gusto kong mag-buy. Pero wait lang, isipin muna. So guys, ito pala yung mga amoy niya. Ay, amoy. Price niya. Guys, tingnan nyo na lang. Yan. So, 75 ml, 35, 310. Tapos, yung 100 ml, 28, 490.
So, as we know guys, yung 75 ml nila, yun yung EDP, and then yung 100 ml, yun yung EDT. Yun guys. Tapos, may tax-free discount naman siya. So, good na kung bibili nyo dito sa Japan kasi mas mura. Ayun lang guys, SKL lang. So, ayun guys, yung mga brands pa na nandito, may Columbia, may Oakley, may Aries, yan. Tapos, usually, yung mga vintage shops, meron mga stairs na ganyan, papunta sa taas. So, may mga vintage shops dyan. Maski dyan sa building na yan. Yan. Ay, dun salon, no? Ayan, guys. Tapos, ayun, may Adidas, may Burton. Yan. Ayun, guys. So, may Adidas dito. Ang men yata nasa taas. Hala, ang ganda ng effect nito. Ganda. Ang ganda nito. Ano ito? Pants. Adidas. Nice. Ang ganda nito. Denim jacket. Gusto ko tayo around high neck yata siya. Parang yung damit ni Chu sa Mobile Legends. Naka-high neck. Naka-high neck siya, di ba? Ang ganda nito. Denim. 17,600 yan. Tapos ito yung counterpart niya sa pambabae. Yung pambabae. Tapos yun yung panglalaki. Tapos guys, meron din siyang charcoal version. Ang ganda rin yung charcoal. Charcoal. Thank you. Pumasok tayo dito sa On Cloud ba to or On? So, bali may wait time. Kasi ang daming gustong mag-visit sa store. So, ang process dito guys. Sorry, nakatago pala yung mic sa pocket ko. Hindi ko alam kung narinig nyo kanina. Pero anyway, yung process nila dito, kasi medyo maraming gusto mag-visit sa store, magre-register ka using your QR code dun sa labas, and then you will receive an email if it's your turn to go upstairs. Kasi yung upstairs, nandun yung mga actual shoes nila. Dito sa floor na to is accessories and clothes yun. So at this time, I'm just waiting for another email to be sent to me, and then we can visit the shoes upstairs. So ayun lang guys. Let's just wait. So ayun guys, it's our turn. Tingnan natin yung mga collection nila. So let's see kung anong meron sila dito. Mag-start tayo sa pinakadulo. Let's go guys. Alang ganda nito guys. So Cloud Monster Void. Swiss Engineering pala siya. Alang ganda nito guys. Ito Cloud 6 Coast. And Swiss Engineering siya. Ang ano niya para siyang very breathable yung ano niya guys. Yung loob niya. Manipis lang din kasi. Guys, ang ganda nito. Cloud Surfer next. Wow. Even tong ano nila. Cloud Surfer face white. Ganda. So, bali ano siya guys, 20,900 yen, including tax. May Pilipino kanina dun guys, na-conscious ako mag-vlog. So, ayun guys, isa pa sa mga brands na meron dito, Coach, tapos itong Hamilton, and then merong All Saints, merong Puma. Ayun guys. Tapos marami pa dun. Ay, oo, meron din palang Coach Coffee Shop. Kaso parang sarado na guys. So, ayan. Coach Play at Cat Street. So, this is the famous Cat Street. Our favorite place in Harajuku. Ayan guys, so sayang sarado na yung coffee shop nila.
Tapos guys, doon may Champion, may Reebok, may Hair, Step Ahead, may Ragtag. Guys, dito naman may Polo, Ralph Lauren. And then, Smokehouse, The Roastery, sorry. Dito may Delcy Paris. Yan. Lil Lily. Tapos, dito may Ray-Ban. Ayan. Tapos dito guys, merong customize your Converse. Ayan, you're able to customize your Converse dyan. Ayan. Tapos guys, ito naman Patagonia. Yan. Patagonia dito sa... Ayan, ang laki ng Patagonia dito guys. Pero parang sarado na. Ay! Pangit pala ng gimbal. Ayan. Ayan, Patagonia. Tapos dito naman guys, Barbour. Tapos Millet. Meron naman Helly Hansen. Ito, Manhattan Portage. Casalini. Millet. Tapos guys, ayun, marami pa doon. Ang ganda nito guys, so yung overshirt. Nice. Bali, ayun siya guys. Barbour yung brand niya. Ay, may Paul Smith rin pala dito. Ayan. Hindi na tayo papasok sa loob. Ayun guys, may Levi's store rin pala dito. Levi's Tailor Shop, Harajuku. Guys, ito naman mga for specs. Sunny Send Specs. Yan, GB Gafas. GB Gafas? Ganda. Parang ang premium nung gawa ng salamin. So yun guys, I think yun na pala yung end nung Cat Street. Daan muna tayo sa Family Mart kasi ayun may nakikita ako. Coffee tayo ulit kasi 'di ba sarap yung dyan. Yung mga toppings ng Family Mart sa kanilang coffee. So guys, ayun nga, tama nga. Pag nakita nyo na tong Cat Street end, yun na yung end ng Cat Street. So ang start niya, bali guys, dun sa malapit sa Harakado. Ay, actually wait. Ang start niya is dun sa Maison Margiela Paris, dun. Way back. Tapos, ito yung end niya. Pag nakita nyo na yung end ng Cat Street. Pero, having said that, tingnan nyo naman guys yung yung up front. Ang ganda oh. Parang marami na naman signature brands dito like Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga. Ayun guys, so hala, parang ang ganda dyan. Prada. Ayan. Guys, pag exit nyo pala sa Cat Street, malapit na rin pala siya sa Shibuya Station. Ito, meron siyang dito sa Metro Plaza sa baba. May makikita kang Shibuya Station sign ng metro, ng train nila. So, ayun. Makes sense, guys, kasi magkakatabi lang talaga ang Shibuya, Shinjuku at Harajuku. So, ayan. Tingnan natin yung Freeman Cafe kung okay ang coffee. Tapos, siguro dyan tayo mag-rest. Kasi ayun na nga pala yung Shibuya Scramble Square. Okay, gets. So, ito palang tinuturo kong mall kanina is Miyashita Park to. Yan yung pinuntahan natin nung isang araw. Okay, gets ko na yung niya. Yan ang Miyashita Park. Diyan tayo tumambay nung isang gabi dun sa taas. So yun. And guys. Remember guys, dun tayo sa dun sa kanilang
parang veranda sa taas. Open park, yun ang term nila. So, ayun. Ngayon, pasok tayo sa Freeman Cafe. So, ayun guys, at the moment, naglalakad ako papuntang Miyashita Park. Ngayon, may twist kasi dun sa cafe kanina, yung basta tapat ng Starbucks, walang daan papuntang Miyashita Park direct way. So, kailangan kung mag-underground passage papunta para tumawid sa kabila. So, ayun guys. And then, ayun, parang ginagawa pa lang kasi yung overpass papunta sa Miyashita Park. So, ito B2 exit, Shibuya 1. Ito Miyashita Park, yun. So, tama ang dinaanan natin. Buti na may escalator. And guys, update ko kayo ulit. So, ayun guys, kanina nandun tayo sa may Metro Plaza. I'm not sure kung nakikita nyo dito. Ngayon, itong overpass, ito yung sinasabi ko kanina, yung overpass, papunta sa Miyashita Park, ginagawa pa lang. So, ang layo ng nilakad ko from there, tapos hanggang doon. Tapos underground, papunta dito. Pero ginagawa naman na itong overpass, so, ayun. Let's go guys! Doon na tayo mag-chill at magpahinga sa Miyashita Park kasi nung isang araw, hindi pa rin naman natin to naikot ng husto. So, ayun guys. Let's go! Hi guys! So, we're back. We're back dito sa Shibuya Yokocho. Ito yung tinur natin nung isang araw. Di ba merong, ito yung una natin pinuntahang Yokocho bago tayo nagpunta sa Amoy de Yokocho. So, ayan, magkatabi lang ang Shibuya Yokocho at ang Miyashita Park, which is ito, hanggang dun. Ayan. So, let's go guys. Hala, ano kaya meron dito? Sabi dito, park in park, in park, in park, in park. Ngayon, may event yata dito. Happy sila. So, ayan. Sasakay na tayo ng elevator. Paakyat. Guys, tingnan niyo yung shoes. So, grabe. Taas. Ayan o. Grabe. Guys, ito pala Ghibli store. Ayan o. Yun yung sa Spirited Away, yung mga maliliit na hindi ko alam kung insekto. Pero ito yung mga iba sa mga characters. So, ayan. Ito yung sa Kiki's service delivery ba yun? Tapos, hala. Skateboard. Tapos ito. Para sa bag. Ang ganda. Ayan guys. Hala, ang cute. Okay, so cute. Ito hourglass. Guys, tingnan nyo yung North Face dito. Back Magic. Ganda. Pambata. Guys, actually at this point, naghahanap na naman ako ng coffee. Kasi parang nagka-crash out na ako. So, yun. And up front, guys, ito palang nasa likod ko, sorry, ay Tokyo, The Matcha Tokyo. Kaso, more on matcha sila eh. Meron silang coffee pero parang latte ulit. Gusto ko na strong coffee. Kasi yung kaninang coffee natin, more on milk-based na eh. So, ayun guys. Perfect yung pagpasok natin dito sa Miyashita Park kasi nagka-crash out na rin yung energy ko. So, nakapag-order na tayo ng coffee. Naupo muna tayo dito. Medyo maaga pa rin kasi for dinner. So, dito muna tayo mag-coffee and mag-rest. So, yung pangalan ng coffee shop na to is Miyashita Cafe. So, ayun guys. Katabi ng Nose Shop.
So ayun guys, dumating na ang ating kape. Wala rin kasing cappuccino dito. So ano to, caramel latte. Pero mas masarap to kaysa dun sa kanina nating coffee. Sarap guys, coffee tayo. Hi guys! So ayun, tapos na tayo mag-coffee. Pero kasi sa tabi ng coffee shop, nandito yung The Nose Shop na pinakita ko sa inyo nung isang araw. Pero kasi way back, hindi tayo nakapag-amoy dito. Ngayon, pinuntahan ko to. Tapos nakita ko yung eccentric perfume, which is nagte-trend din sa TikTok before. Actually, ito kasi no shop, as mentioned previously, ano siya, more on niche perfume. So, itong eccentric molecules, let's try to smell. Ito guys, actually yung nagte-trend. Ang description nila dito, it's either you smell it or you cannot smell it. Kasi there is only one main ingredient in here. It's ISO E Super. So, parang aphrodisiac daw yung ano nito, amoy nito. Sa mga nakakaamoy daw nito, parang ang sabi nila, skin scent, may mild tone ng pagka-woody yung amoy nito, and very light skin scent. So, ganun yung description sa kanya. And ang bango niya nga guys. Sobrang bango niya. Parang the more you smell it, parang mas na-addict ka sa amoy niya. Ang bango. Pero apart from that, may nakita pa akong isang scent ng eccentric molecules na mas mabango for me kasi mas amoy ko siya. Etong eccentric 05. Guys, ang bango nito. Grabe. Ano siya, very mild lang. Hindi ko nga ma-distinguish yung ano niya, yung top, middle, and bottom tone. Guys, note pala, hindi tone. Sorry. Ay, ang bango nga nito, guys. Eccentric 05. Medyo pricey lang siya, guys. Yung ano niya, pakita ko na lang sa inyo. So, yung 30 ml niya is 17,000. Ay, hindi nyo pala nakikita. Ayan. Yung 30 ml niya is 17,600. Tapos yung 100 ml naman niya, on the other hand, is 30,800. Mahal siya. Pero may tax-free. Pero ganun pa man, mahal pa rin. Pero kasi, having said that, and I would like to reiterate, kasi ito yung mga perfume na nandito is niche perfume. So, kung ikaw yung tao na gusto mong wala kang katulad sa amoy, dito ka bibili. And yun nga, as I mentioned previously, one example ng ganung perfume is itong eccentric molecules. Yan. Tapos yung 05, yung pinakamabango for me, which is ito, eccentric 05. Bango niya. Pwede ako tester naman to eh. Ang bango niya talaga guys. Sobrang bango niya. Ang bango niya talaga. Tapos, ito pa yung iba. So, bali, ito yung 01 na nagte-trend before. Yan yun. ISO E Super yung ingredient niya. Tapos, etong 02. Mabango rin to. Yung 02. Mabango rin siya. Pero light din lang din yung amoy niya. Pero ito yung pinaka-lightest. Ngayon yung 03, medyo ayaw ko yung 03. Yung 04, medyo ayaw ko. Parang rubber band yung amoy ng 04 eh. Yung 05 mabango, no doubt. Etong M plus black tea. Parang black tea nga. Tapos etong M, merong ano pa M01. Ay, ayaw ko to. Tapos etong M02. Parang okay rin yung M02. Pero very faint yung amoy niya. Yung M03, ayaw rin. Yung M04, mabango rin to, pero very faint lang din yung amoy niya. Yung M05, ay wait lang. Hindi ba? Yung M05,
Mabango rin guys. Parang in a way similar sa E05. Ayan. Tapos guys, ano lang yon, isa lang sa brand na meron dito yon sa Nose Shop. Marami pang mga niche perfumes dito. So, yun guys. Wala lang, share ko lang. Ngayon guys, meron sila dito per ranking naman. Siguro ranking ng most popular or ranking ng pinakamabango, I'm not sure. Pero yung top 1 is yung Thu. Hindi ko kasi mabasa guys eh. Pero tinatamad na rin ako mag-Google Translate. Okay lang. Okay siya. Mabango pero okay. Ito ang mabango for me. Wulong Cha. Ni Shane. Ito siya guys. Pakita ko na lang. Wulong Cha ni Shane. Ang bango nito guys. I like this. Tapos ito. Hindi ko mabasa. I Am Trash. La Fleurs de... I cannot read that. Ay, mabango rin to guys. Oranging amoy nito. Mabango rin to. Tapos, ito Nomenclature. Ito, medyo powdery. I would pass on that. Tapos, ito Andrea Mac na ceramic eau de parfum. Ay, ito mabango to. Guys, mabango talaga to. Ay, bango niya. Hindi ko siya ma-describe. Pero ang bango nito, guys. Parang, if you want ng perfume na dress to impress and smell to impress, ito. Andrea Mac na ceramic eau de parfum. Ito siya guys. Hindi ko mabasa guys. Kayo na lang mag-Google Translate. Pakita ko na lang dito. Pero yung 15 ml niya is 12,100. Yung 50 ml niya is 27,500. Ayun. Medyo expensive din. So, yun lang muna guys. Ayoko na din amuyin yung the rest. Kasi marami pa. Yun lang. So, dito to sa Nose Shop sa Miyashita Park. So, ayun. Madali lang din siya puntahan dito if you're looking for niche perfume. So, ayun guys. Guys, kanina, tone ako ng tone. Note pala dapat. So, may top note, middle note, tsaka base notes. Tone ako ng tone. Kakanta yarn. Kakaya, guys. Siguro sabi nila, itong ano na to, tone ng tone, kakanta yarn. Dami pa palang perfume shops dito guys sa Miyashita Park. Grabe. Nung last time kasi na nagpunta tayo dito, medyo nagra-rush ako noon kaya hindi na tayo nakapag-amoy-amoy. Pero ayun. So, at this point, baka palabas na rin tayo kasi magsasarado na rin to eh. Let's see kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. So, ayun guys, try natin humanap ng pagkakainan dito sa Shibuya Yokocho kasi wala lang para complete experience kasi 'di ba last time nag-ano tayo nag-Omoy de Yokocho, ngayon naman try natin dito. Hahanap tayo. Ang ganda guys. So kasi 'di ba last time na nagpunta tayo dito, wala pa yung mga ilaw-ilaw na 'yan kasi medyo maliwanag pa noon eh. Pero ngayon timo parang ang theme dito ay Spirited Away. Ang ganda, hanggang dun siya guys. So ayun. So ayun guys, parang wala akong mapili. Pero nandito na kasi ako sa dulo. Bahala na guys kung saan tayo kakain. Pero para siya talagang Ghibli. Ganda. Okay guys, wala kasi tayo nakitang food dun sa Omoy de Yokocho. Well, marami. Kaso, yung kinikrave natin for tonight, yung parang barbecue sana or what. Ngayon, since specific rin naman yung hinahanap nating food na barbecue, mag-yakiniku like na lang tayo kasi hindi pa rin tayo nakakapag-yakiniku like. And masarap kasi yun. So, yun. Kaysa maghanap pa tayo ng mga hala, ang ganda nung pangarap ko yun guys. Ayun, kaysa maghanap pa tayo dito sa Shibuya. Nga pala guys, nasa Shibuya na nga pala tayo. Mag-Google Maps na lang tayo ng Yakiniku like para mas mabilis. Diba? Ayun guys. Shibuya Crossing!
Saya dito guys sa Shibuya, grabe. Buhay na buhay. Kasi dun kanina sa Cat Street, di ba parang parang malungkot na. Kala ko nga nag-uuwi na yung mga tao, pero dito sa Shibuya, grabe. Yan parang nagsisimula pa lang yung gabi pa sa mga taga dito sa Shibuya. Ang ganda dito. Okay guys, finally nakita ko na siya, Yakinikulay. Let's go! Dinner time. Parang deserve natin tong meal na to kasi 'di ba? Dami natin nilakad ngayon. So let's go. Let's go guys. Hi guys. So ayun, nakapag-order na ako. Dumating na rin yung food ko. Bali, ang process dito, i-order mo sa monitor. Tapos pick upin mo sa counter yung food. Now, papakita ko lang sa inyo real quick yung in-order ko. Wait lang saglit. So, bali ito siya guys. Yan. So, may rice, may soup, tapos may kimchi, tapos ito yung beef, tapos iihaw mo siya dito. Okay guys. So, magluluto na tayo. So, ito siya. Ay, nagtutulo. Pero ito siya guys, sa malapitan. Ito siya. Ngayon, bago magluto, kailangan mo lang pindutin yung A and B dito. Ayan. Tapos, ngayon, magluluto na tayo. Ito siya. Sarap. Yan guys. Wait, actually nahanap ko yung salt. Ito yata yung salt. Ito nga. Masarap kasi ito guys eh. Kahit ito lang. Ayan guys. Niluluto ko pa sa more red chili, lemon. So ayun guys. Kain tayo. So yun guys, sinati ko lang siya. Tapos meron kayong either miso or soy na sausawan. Pwede rin salt. Let's taste. Ang sarap. Yan guys. Kulang lang ng salt. Pero sarap. So ayun guys, nilagyan ko lang siya ng salt kasi yung kanina medyo bland yung lasa. Pero ito siya. Yun guys, kain tayo. Itadakimasu. Tapos guys, sa side dish, meron din kimchi. Enjoy. So, very good for digestion. Guys, lutong pagdinig. SKL lang guys. Isa pa pala sa mga best practices while you're traveling is yung daily intake ng vitamin C. Nung mga first 3 days ko dito kasi parang nararamdaman ko nagda-down na ako, tapos yung throat ko medyo inflamed na. When I started drinking vitamin C, parang ngayon na nasa day 11 na ba tayo? Parang mas nakakapag-cope yung katawan, mas kaya na ng defense and resistance mo yung yung weather, yung panahon, ganyan. So, ayun, I'm just advocating for vitamin C intake while you travel para sa resistance nyo, di ba? Ayun lang guys.
SKL lang na patapos na ako kumain kasi kakatake ko lang ng vitamin C and I thought to share it with you guys para ayun lang, parang daily reminder na to take care of your bodies, diba? Yun lang guys. Okay guys, I'm out. Alam niyo, masasabi ko lang, Marco must try ang Yakiniku like. Sarap niya guys. Tapos, basta ang lambot ng beef. Tapos, meron kasing nilalagay na topping na may salt, may pepper, may sesame. Ang sarap nun. Pag nilagay mo na yon, tapos inihaw mo siya, saktong-sakto na yung alat na nung beef. Tapos, isasawsaw mo pa siya dun sa may parang soy sauce nila or yung miso sauce nila. Ang sarap, guys. Try nyo rin dito sa Yakiniku like. It's a Marco must try for me, 10-10 recommend. So, ayun guys. Now, at this point, siguro uuwi na tayo. Medyo late na rin kasi siguro, mag-time check na lang tayo. It's 10:11 at the moment. So, yun guys. So, at this point, we are heading now to the train station. So, ayun guys, let's go! Pero alam nyo guys, having said that, pakita ko lang sa inyo grabe, buhay na buhay pa rin ang Shibuya, guys. Timo, ang dami pa rin tao. Wow, grabe. For a Monday night na nagtrabaho yung mga tao, grabe, buhay na buhay ang Shibuya. Sobra. So, ayun guys. So, parang, alam mo yun, may part sa'yo na ayaw mo pang umuwi kasi gusto mo pang sumabay sa mga tao dito. Pero, late na rin kasi. So, ayun guys. Wala lang, share ko lang. So ayun guys, currently nandito tayo sa Shibuya Station and we are about to ride the train from Shibuya Station to Yoyogi Station via the JR Yamanote line. And then from Yoyogi Station, transfer tayo ng Chuo line going to Kamido Station. So ayun guys, putulin ko na lang dito ang episode na ito. Medyo mahaba na rin yung coverage ng episode na ito. Today we went to Harajuku. We started off sa Takeshita Street and then to Omotesando, we visited Harakado and Omokado. Tapos nagpa-Cat Street tayo. So we had so much fun today and kita nyo naman yung excitement ko sa episode na to kasi again, Harajuku is my favorite place here in Tokyo. So, ayun lang guys. Tomorrow, hindi ko sure kung magpapa-Tokyo to Hibiya to Ginza tayo or Kawagoe. Medyo malayo-layo ko din kasi ang Kawagoe. But, ayun, I hope nasamahan nyo ako sa ating susunod na episode. At kung nagustuhan nyo ang episode na to, please like and subscribe naman sa aking YouTube channel so you will be notified pa sa ating mga susunod pang episodes. And also, please follow me on my social media accounts, Facebook, TikTok, and on Instagram. So we will be connected. So ayun guys, hanggang dito na lang muna. I will see you on the next episode. Till next time!